Atin pong isasalaysay ngayon ang isang nakakatakot na naging karanasan ng isang nating OFW dito sa Hong Kong na ating pinangalanan at itatago sa pangalang Angela. Si Angela ay tubong Cagayan Valley at isang 36 years old, may isang anak at masayang namumuhay kapiling ang kanyang asawa. Sa loob ng 10 taon na pagsasama nilang mag-asawa ay naisipan ni Angela na pumunta sa Hong Kong. Ang una niyang tapak sa Hong Kong ay noong taong 2014 na naging okay naman ang kanyang amo. In fact, medyo nagtagal din siya ng 2 taon. At pagkatapos niyan ay kumuha siya ng bakasyon. Bumalik uli si Angela sa Hong Kong. Ngunit hindi niya inaasahan na siya pala ay nabuntis ng kanyang asawa nung siya ay nagbakasyon. Kung kaya't nagpaalam ulit sa kanyang amo matapos ng 7 buwan at bumalik sa Cagayan upang isilang ang kaisa-isa niyang anak na babae. Matapos ng 1 taon na pananatili niya sa Pilipinas ay muling bumalik sa Hong Kong. At noon naman ay bumalik siya sa Hong Kong noong taong 2018. Sa kanyang pangalawang amo na nasa Chunmun ay napakabait. Tumagal siya ng ilang taon, ngunit dahil sa pandemya noon, medyo matagal na hindi nakabalik sa Pilipinas. Kung kaya't nagdesisyon siya muling umuwi at iyon nga, muling nagbakasyon, pabalik ng Pilipinas. Muling nakapag-isip si Angela at muli napagkasundoan nilang mag-asawa na siya'y babalik ng Hong Kong at iyan nga, siya'y nakabalik noong taong 2023. Sa kanyang pagbabalik ay halos hindi kayanin ni Angela ang ugali ng kanyang amo. Bakit nga ba? Napaka-perfectionist ito at talaga namang hinahanapan siya lagi ng trabaho dahil sa napakahirap pakisamahan ang kanyang bagong amo. Kung kaya tumagal lamang si Angela ng 16 na buwan sa kanyang bagong amo. Ma'am, I cannot do it anymore. You are very perfectionist. So I choose to go home rather than to stay with you. I'll do everything into this house, into my job. I'll do everything just to make you happy. But seems you are really perfectionist. I cannot do it anymore. Untag ni Angela sa kanyang amo. Na noon naman ay yung amo na ang nagdesisyon na I better terminate you because you are not following my order. You are not listening to me and I am the employer. So I better terminate you. So doon nga po nag-umpisa at doon na nagtapos ang lahat ng pananilbihan ni Angela sa kanyang huling amo. Muli siyang nag-apply sa isang sikat na agency sa North Point. Kung kaya, nakuha naman siya. At habang siya'y nasa Pilipinas, nag-antay naman siya ng kanyang visa pabalik muli dito sa Hong Kong. Finally, nakabalik si Angela noong March 2025 doon sa North Point nakadestino ang kanyang mga amo. Dumating si Angela sa kanyang amo nung araw na yaon na hindi niya nalalaman o wala siyang kaalam-alam na ang nanay ng kanyang amo ay mayroon palang karamdamang mental disorder. 2 oras pa lamang ang nakakalipas sa unang araw ng kanyang pagdating ay di niya inaasahan na merong magaganap na malaking trahedya. At matapos na maipakilala ng kanyang amo ang kanyang mga alaga na isang ating 16 years old na teenager at isang nakakabata at ang kanyang nanay ay inikot naman siya ng kanyang amo sa buo nilang bahay at kalaunan nagpaalam silang bababa upang sundin ang batang alaga na nasa 7-Eleven kung saan tapat lamang ng kanilang bahay o building na kinapupwestuhan. Ito yung 7-Eleven na nasa dulo ng Metropole na nakaharap sa Western Street ng North Point. May nakita siyang hugasin sa lababo kung kaya't naghugas din siya. At nung binuksan niya yung washing machine, may nakita rin siyang labahan at nalabahan ng damit na hindi pa naisasampay. At habang hinahango niya ang mga nilabahang damit, ay nagulantang si Angela sa komosyon na nasa master bed. Noong kanyang silipin,
ay nagsisigaw ang kanyang alagang 16 years old. Mawa, 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 inta apo po, mawa, inta apo po. Sigaw ng kanyang alagang 16 years old, kung kaya't nataranta siya. Natigagal sandali si Michelle. Bakit nga ba? Ganun na lang ang kanyang pagkabigla sapagkat ang 71 years old na nanay ng kanyang amo ay nakaupo na sa labas ng bintana na mismong pilit na hinihila ng kanyang apo pabalik sa loob ng kwarto. Nataranta man si Angela, ngunit kailangan niyang iligtas ang kanyang alaga sapagkat sa kanyang pakiramdam dahil sa kapayatan ng bata ay kayang-kaya niyang dalhin sa pagpapatiwakal o pagkahulog sa bintana. Ang matanda ay may kalakihan ng pangangatawan. Matangkad din siya kung kaya't ang kanyang pwersa ay halos madala na niya ang kanyang apo. Agad tumakbo si Angela. Inagaw niya ang bata sa matanda upang hilaing papasok ng bintana. Ngunit dahil sa laki ng katawan ng lola at sa patuloy niyang pagpupumiglas ay halos katawan na ni Angela ang nakalabas sa bintana. Dahil sa Angela ay payat din at tumitimbang lamang ng 48 kilo ay halos mahila na rin siya ng matanda sa labas ng bintana at sa bawat kunyapit ng mahigpit sa katawan ng matanda ay lalo lamang itong dumudulas hanggang di na kinaya ni Angela. Halos hindi na kinaya ni Angela ang bigat ng matanda kung kaya't ito'y nadulas na sa kanyang mga kamay. Ngunit naabot pa rin ni Angela ang kanyang kasuotan kung kaya't hubad na ito nung siya ay tumama doon sa aircon na nasa 10th floor ng building na yaon at tuluyan nang bumulusok sa kailaliman. Ang pagbagsak ng matanda ay tuloy-tuloy hanggang sa kalsada ng Kings Road, North Point. Dead on the spot ang nanay ng amo ni Angela. Sino pa ba ang mabubuhay na mula sa 11th floor ng building ay lumagapak ang katawan ng matanda sa kalsada? Sobrang natigagal si Angela at ang kanyang alagang 16 years old. Halos di sila makapaniwala na sa isang iglap ay wala na ang matanda. At sa 2 oras pa lamang na nakakarating sa bagong employer ni Angela ay di niya halos mapaniwalaan na merong trahedyang magaganap. In fact, kung di niya naagaw ang napakapayat na 16 years old na may hawak sa lola, ay 2 sana silang mahuhulog. Binigay niya ang kahuli-hulihan niyang lakas upang isalba ang buhay ng lola na dumanas ng mental problem na halos madala rin siya pabulusok sa kailaliman ng kamatayan. May nakapag-video sa opposite na building mula sa Metropole Building. Panaw kasi ang komosyon. Nabidyohan si Angela na pilit hinihila ang matanda, ngunit hindi na ito kinaya. Sari-sari namang mga iba't ibang balita sa social media na wala namang katotohanan ang naglabasan. Na-interview natin ng personal si OFW Angela na siyang nagkwento ng buong katotohanan. Dahil sa malagim na nangyari ay halos ngang nagdulot ng pagkatulala kay OFW Angela at katunayan halos din niya kinayang matulog sa tahanang iyon. Nagpaalam sa kanyang amo na kung pwede bumalik muna siya sa agency at hiniling na magstay out hanggang magkaroon ng lakas na manatili sa pamamahay na iyon. Kung kaya inintindi naman ng kanyang mga amo. Samantala, ang teenager niyang alaga ay lumisan din sa bahay na yaon at pansamantalang nakitira sa kamag-anak ng kanyang ina. Ang kanyang 16 years old na alaga ang siya ring naging saksi noong nagpuntahan ang mga pulis sa pamamahay ng kanyang amo upang mag-imbestiga. At napatunayan nga na ang matanda ay nagdanas ng mental health issues kung kaya't
isinara ang kaso at tuluyan ng nanahimik ang lahat. Ngunit si Angela at ang teenager na alaga ay laging bumabalik-balik sa kanilang alaala ang nakakatakot na pagpapatiwakal ng kanyang lola. Ang teenager ay nahirapan din makalimot sa kaganapan, kung kaya't mas pinili nilang lisanin ang kanilang tahanan at lumipat sa ibang tirahan. Unti-unti nang nakakalimot si Angela. Paminsan-minsan ay naiisip pa rin niya ang naganap na trahedya. Kung sana'y kinaya niya ang bigat ng matanda, ay maaring nailigtas niya ito. Ngunit ang tanging niyang konsolasyon ay ibinigay naman niya ang lahat ng kanyang lakas upang ito ay mailigtas sana. Sa isang bayaning OFW na katulad ni Angela, na pilit inililigtas ang dalawang tao. Hindi man niya nailigtas ang lola, ngunit nailigtas naman ang kanyang teenager na alaga. Isa pa rin siyang bayani na naturingan, bayani ng ating bansang Pilipinas at bayani sa bansang Hong Kong. Sa iyo, Angela, kudos sa iyo. Mabuhay ka. Ating pong nasaksihan at natunghayan ang isa pong karanasan ng ating OFW dito sa Hong Kong na pinangalanan natin si Angela. Ang kanya pong mga video, yung kanya pong actual video ay makikita po dito sa pagtatapos ng ating pong salaysay. Marami pong salamat at ako muli si Ayon Rock, ang boses ng mga OFW dito sa Hong Kong. Mabuhay kayong lahat. God bless. Oh, tingnan mo, gawak ng kamay ko. Kasi alam mo kung